Mga ka-MB ngayon, uso din ngayon ang mga exams. Oo. Oo, ang daming kabi-kabilaan na exams. oo, Nainggit totoo. nga ako. Sabi ko, maghahanap nga rin ako mag-exam. Sabi mo nga eh. Anong exam mo? Online exam. Kasi may mga bar exams. Oo. Oo. Lalo na yung law, Law. ano? Oo. Oo. Hanggang ano yan? 14. Salubong na sa 14. Tapos yung katapusan, meron pang ibang mga mag-exam din sa may dami. bandang katapusan ng Oo, Setyembre. Diyos ko. Naku, napakadami yan. Pero marami daw mga superstition yung ginagawa ng mga estudyante upang makapasa sa kanilang mga exams. Alamin nga natin yan dito sa Back na Fact. Swerte o sablay, mga pamahiin sa pag-aaral na secret weapon ni Bestie. May exam ka, final defense, o kahit simpleng quiz lang? Admit it, minsan kahit ayaw mong maniwala, kumakapit ka rin sa pamahiin. Let's go! Here are the top pamahiin sa pag-aaral na baka ginagawa mo na and you didn't even know. Pamahiin number 1, reviewer sa unan. I do this personally. Sleep now, absorb later. They say if you sleep on your reviewer, baka pumasok sa utak mo subconsciously. Scientific ba? But hey, at least nag-review ka pa rin, diba? One is belief in subconscious. Learning the idea is, habang tulog ka, baka ma-absorb ng utak mo yung energy o information from the paper through your subconsciousness. No solid science behind this, but it makes people feel prepared. Pamahiin number 2, laurel leaves sa notebook. Laurel, not just for adobo, it's said to bring victory and academic success. Huwag kainin ha, itape mo lang sa notes. Bakit nga ba laurel leaf? Symbol of victory and honor. Ang laurel ay matagal ng simbolo ng tagumpay as in since ancient Greece pa. Noon, ginagamit ang laurel crown para sa mga champion, philosophers, at leaders. Kaya naman, pinaniniwala ang kapag may down ng laurel ka, lalo na sa exams, nadadala nito ang vibes ng panalo. Pamahiin number 3, barya sa sapatos. Pampaswerte raw pag may pera sa sapatos habang nag-exam, so literal na may baon ka sa paa. Ito pa ang ilan sa mga pamahiin ng iba. Una, bawal daw maligo bago mag-exam. Ipatasa sa matalino ang gagamiting lapis. Magsuot ng red underwear. Bago pumasok sa exam room, right foot ang unang itapak. Ang mga pamahiin sa pag-aaral ay nagsimula sa pinagsamang paniniwala ng ating mga ninuno, panahong kolonyal, at mga kwento ng matatanda. Katutubong paniniwala. Naniniwala noon na may mga espiritu at swerte sa paligid, kaya pati pag-aaral ay sinamahan ng ritual para sa swerte. Panahon ng Espanyol. Naging stressful ang edukasyon noon kaya nagkaroon ng mga pampalakas ng loob na ritual tulad ng huwag maliligo bago exam o reviewer sa una. Sabi-sabi at karanasan. Kumalat ito sa mga estudyante bilang gabay at baka sakaling makatulong. Ngayon, ginagawa pa rin ito minsan for fun, minsan for comfort. Walang mawawala kung susubukan, hindi ba? At ngayong nabanggit na ang ilan sa mga pamahiin, itanong ko nga sa'yo kung ginagawa mo rin ba ang mga ito? Whether naniniwala ka man o hindi, walang masama sa konting paswerte. Pero syempre, ang pinaka-powerful na charm, tamang aral, sapat na pahinga, at tiwala sa sarili. Madami pala, no? Ba't hindi ko to ginawa? Kaya pala, hindi din ako medyo talitalinuhan noon. Just lang. Hindi. Talino Ay, ako madami. noon. Nag-aaral Hindi ko rin alam, actually. Yaman ako sa knowledge. Knowledge, sa Sa talent, wisdom, sa wit. wealth, sa sa books. humor. Kasi nga may encyclopedia ako noon. From A to Z. Ooh. Na encyclopedia. Yung isang libro, dalawang letter. A, B, C, D, E, F. Pero ako nun talaga. Hindi ko alam to. Oo, Hindi and ko I ginawa. love reading when I was actually. young. Yeah. Ha? Ay, hindi, nagbasa, pero itong mga Superstitions. hindi ko Hindi tinatry. ko yan ginagawa kasi naniniwala talaga ako dati sa stock knowledge. Ba? Tamad kasi ako mag-review. Ay, nasubukan ko Oo, yan stock mag-rely knowledge sa lang stock talaga knowledge. ako. Na-stuck ako sa room. Totoo. Hindi kaya ka ng- hindi, Dapat review talaga, malalang review. kasi Parang, nga,
visual kasi akong Mm. tao. So, pag nag-aaral ako, kailangan nakikita ko talaga yung pinag-aaralan ko. So, once na nakita ko siya, I draw a pattern in my mind regarding dun sa okay. na natutunan ko. Tapos, kailangan dapat nagsusulat talaga ako. Yeah. Kasi, every time na nagsusulat ka, naaalala Aalala mo mo kung kung saan siya nakalagay. So, very Exactly. visual. Kaya minsan, hindi na ako nagre-review. Pag exam na, nakita ko to, sinulat ko to sa eto yung sagot. Ganon. Tapos yun, perfect ko. Hindi ko alam kung perfect ko naman yung mga Aray, kasi exam. sumasakit yung balakang ko sa'yo. Pero totoo yun. Ako ang ginagawa ko kahit sinasabi nilang matrabaho. Kapag mag-exam na, iba pa yung Exam? binabasa. Past Mag-exam tense? na. Oh. Dapat, iba pa yung binabasa ko. Sinusulat ko din. Ganon dapat ako. Yeah. Basa, sulat, Yeah, basa, I do sulat. that too. Mm, Even ganon. with my friends, when we have like this group study. Yeah. Because back in the States kasi, we have group studies. Wow, So we states. actually... What states? Ha? What states? State number Number one. Aray ko. Understatement. Ganon, oo. Hindi, pero maganda yan kasi lalo na yung mga mag-exam nga talaga ngayon. Kailangan yung mga, wala naman mawawala kapag gagawin mo. Lalo na yung mga mahilig pumunta sa mga simbahan. Oh. Di ba? Bago mag-exam, dyan sa Manawag. Napunta lahat ng mga Mag-exam. estudyante dyan. Tapos pag hindi nakapasa, sisisihin nyo yung Manawag Church. Yo, ang gigigil din ako. Minsan may mga ganun eh. Pinasok ko na lahat ng mga simbahan. Kasalanan to ng Panginoon. Sasabihin nilang ganun. Hindi ka lang nag-aral. O inasa mo na lang lahat sa pagpapatasa yung, pencil mo. Diyan sa kakilala mong matalino. Inasa mo na lang sa barya, sa saks mo. O sabi ko, ginagawa ko naman lahat ng pamahiin at saka pagod na akong mag-review, hayaan mo na. Tapos hindi ka nakapasa. Isisisi mo sa mga pinuntahan mong simbahan. Diba? Kalma. Gigigil ako. Kalma lang. Easy. Ano yan? oo. Sasabihin mo? Hindi, wala. Nasabi mo na eh. Ang dami mo na nasabi, oo. Pero at least, kung hindi naman talaga gumana, kunin yung reviewer nyo, igus-gus nyo sa ulo. O hindi naman kayo magpagawa kayo ng Doraemon. Aray ko. Oo, para maglabas siya ng kanyang mahiwagang. Ganon. Uy, kaboses niya dun si Kwan. Si Ayaw ko. SpongeBob. Sabi niya. Ayaw ko. Diba? Tunog. Yung tunog. Sabi niya dun si SpongeBob. Aray ko. Oh, sabi niya. Ayaw Hindi. ko. Sabi ko nga, si Doraemon, di ba, meron siya nung mahiwagang sandwich, yung pandesal ba yun, yung loaf bread. Paano? Itatapal niya yun sa notebook. Ah. Tapos lilipat yung sinulat mo sa notebook dun sa tinapay. Tapos kakainin mo yun, lahat maaalala mo. Paano niya ilabas? Ha? Paano niya ilabas? May wagang! Tapos may bulsa kasi siya. Di ba? Mahiwagang tinapay! Sabi niya. Ayaw ko. Nobita! Sabi niya, yung ganon. Oo, masaya yun. Sana nga So magkaroon ng weird. totoong Doraemon, no? Bakit hindi? Malay natin. Alam mo ba kung anong hayop si Doraemon? Cat. Anong cat? Cat? Kailan naging cat? Cat. Pusa. Cat! Cat. Cat. Sorry, British. Cat. No. That's cat. Cat dapat Cat. yung pusa. Kiting. Cat. Kiting. Nini. Muning. Really? Paano mo yung natutulan? Kasi di ba may ano siya dito? Di May ba, whiskers. May whiskers yung Cat. I'm from British. I'm from Scotland. Charot. Ewan ko sa'yo. Minsan talaga, gusto din talaga kitang saktan. Mahiwagang palakol! Aray ko. Di ba, masaya yun. Lagi ko Hindi talaga ko yun pinapanood yun napapanood. dati. May ganun na nga si Nobita. Bobo pa rin si Nobita. Nagigigil din. Hindi pa rin nakakapasa. Nakakatawa pa rin siya. Kasi totoo, siya pa rin yung, alam mo yung nasa kanya lahat ng resources. Eng-eng. Eng-eng. Pati nung kinasal siya. Ngayon, kinasal siya. Kay Shizuka. No, I don't know. Pero yung kinasal kay Shizuka, Oh. yun yung naging matandang bata. Kasi nga, yung totoong nandun sa mundo ng matatandang sila Shizuka, nag-back out. Bumalik naman siya sa kasi nga, di ba, meron silang time machine. Panoorin mo kasi Stand By Me. Maganda yan. Part 1 and Part 2. Okay, I will. Stand by me. Stand by me. Hindi talaga ako nanonood ng anime kahit minsan. Real? Never. Kaya hindi mo Ayaw ko. kilala yung mahiwagang. Hindi mo talaga alam yun.
Aray ko. Si SpongeBob. Anyway, mga ka-LB,